Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluhalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Hesus Kristo. Dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Wilde Almeda at ang mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati sa ating beloved Almeda family, beloved preacher, workers, mahal na mga kapatiran at mga baguhan. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na to, sa araw na to. Napakadakila ng ating Diyos na buhay dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nung wala pa po kami dito, hindi ko pa po nakikilala ang mahal na Panginoong Jesus. Kami po ng aking beloved husband, talamak pong sugarol. Talaga po, ako po talaga ayoko magpaawat sa aking beloved husband, sugarol po ako. Namatayan ako ng anak kakasugal ko. Alos isumpa ko po ang baraha. Pero wala pa rin pagbabago kaming mag-asawa. Hanggang sa time na napanood ko po ang gawain na to sa Channel 13. Talagang na-bless po ako. Tumutulo ang luha ko. Tumatayo ang balahibo ko. Sabi ko napakaganda naman palabas na to ng Jesus Miracle Crusade. Hanggang sa hindi ko pa rin po pinansin yan. Hanggang sa aking beloved husband, nagtitinda po yan ng taho. Ulanin, arawin sa karsada hanggang sa nagkasakit po yan, nasakit sa puso, insomnia, nervous breakdown, lahat po ng sakit. Nasa kanya na halos di na makatayo. Talagang nalumpo po yan, di po makatayo. Ang ginawa ko po, dahil sa nagbe-wetting po ako, lahat ng tinamaan po naming wetting na pera, pinangpagamot ko po sa kanya, wala pa rin nangyari. Dinala ko po yan sa ospital, sa mga doktor. Alos ang daming gamot na iniinom. No-overdose na po yan, umuugong ang tenga niya sa kakainom ng gamot. Hanggang sa albularyo po, dinadala ko yan. Pinainom po siya ng alling water. Kung ano-ano pong ginagawa sa kanya, pinaliliguan. May itim na manok na inaalay. Ano-ano po ginagawa sa kanya, pero wala pa rin pagbabago ang kanyang sakit. Hanggang sa isang araw po, isang beloved Adore Square ang nagbigay ng kapirasong papel sa akin. Ang Jesus Miracle Crusade daw po ay Diyos na buhay at nagpapagaling. Binigay ko po sa akin beloved husband niya kasi po napagod na ako kakasama sa kanya sa pagpagamot. Hanggang sabi ko sa kanya, ayan, dumalo ka raw dyan, nagpapagaling ang Diyos dyan. Siya po mag-isa nagpunta sa Luneta. Hanggang sa napuntaan niya po, tinapos niya po yung gawain, pero nag-alinlangan po siyang magpabautismo dahil napakarumi po ng tubig sa dagat. Puro langis daw po. Hanggang sa, wala po talaga, hindi po siya nagpabautismo. Hanggang sa may gawain pala dito sa Pandayang Complex. Nasave po kami 1994 sa gawain na to. Ni minsan di kami pinabayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa, dumalo po siya. Hanggang sa nabautismo na po siya. Unti-unti pong pinagaling ang kanyang sakit. Ako lang po, dumadalo po ako, baliwala sa akin itong gawain na to. Nagpipiknikan lang kaming mag-iina, nakataas pa yung pa ako. Hanggang sa mataas din po ang pride ko. Talaga pong palaway ako, palamura. Hallelujah. Ang kapitbahay ko nga pag nagalit, talagang gagalitin ko pa, pupulpukin ko po ng daspan hanggang sa magpagamot siya, babayaran ko po, ganyan po ako, katapang. Kasi kapampangan po ako, wala akong kinakatakutan pag ako nasa tama. Hanggang sa isang araw, talagang po sa pagdalo ko, sabi ko wala namang magawala kung itataas ko ang aking kamay. Tinaas ko po ang aking kamay, nagpuri ako sa mahal na Panginoon. Nalaman ko na lang, naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Tulo ang luwa ko, tulo ang pawis ko, tulo ang sipon ko. Sabi ko, ano ba to? Nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Mula noon, sumama na po ako sa aking beloved husband dahil pinag-ayunan niyo pa ako. Gusto niya po ako makasama sa gawain ito. Ang daming himala ng mahal na Panginoong Yesus, hindi po matatapos ang isang araw na to sa mga himalang ginawa sa buhay namin. Hanggang sa nagbago na po kami ng aking beloved husband sa gawa ng mahal na Panginoong Yesus dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kinagagalitan pa nga po ako ng tatay ko, bakit ako daw ang matigas na ulo dahil nag-board again ako mga kapatid ko, mga hayaw. Ako lang daw po matigas ang ulo hanggat di ako kinakausap. Nagpatayo po kami ng bahay, kabagan ng mahal na Panginoong Yesus dahil po nangungupaan kami. Butas-butas ang aming bahay. Pag bumaha po, tumutulo po, naglulutangan ng mga gamit namin. Isang araw, narinig ko yung mga patotoo ng kapatiran, binibigyan sila ng malalaking bahay. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kami rin po bigyan niyo po ng matitirang bahay, kahit maliit lang. Sabi ko, matutulugan, sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus. Dinig po ng mahal na Panginoon ang aking panalangin. Ang aking kapatid na nasa Japan, nakasala na po yung lupa. Binili niya po para ipatira lang sa amin.
ang gumawa po ng bahay namin libre. Talagang napakabait ng mahal ng Panginoong Jesus. Isang araw po, nag-aayuno ang aking beloved husband. Gustong-gusto niyang umuwi ng Mindanao. Wala kaming pera dahil baguhan pa lang kami sa gawain. Nagtitinda po siya ng tao, nagtitinda ng mais. Isang araw, umiiyak siya sa mahal ng Panginoon kasi nabalitaan niya ang kanyang tatay may ketong. Sabi niya sa akin, gusto kong pumunta sa Mindanao dahil ang tatay ko may ketong, pinandidirian na doon. Wala lang akong maiiwan na pera sa'yo. Sabi niya sa akin, hanggang sa nag-ayuno po siya ng nag-ayuno. Isang araw nagpunta siya sa May Kawayan, dinala niya yung bayad ng mais. Hanggang sa paglalakad niya po, natisod niya po yung kapirasong tissue. Nakalagay po 3 pirasong ginto. Inintay niya po yung may-hari noon, ang tagal niya pong naghihintay, walang dumarating. Kabagan ng mahal ng Panginoon Jesus, binenta niya po yan, punta po siya ng Mindanao, nakasama po siya sa sounding. Nakasama niya po ang ating beloved pastor. Hallelujah, hanggang sa isang araw, nung 3 beses po dumalo sa krusada ang kanyang ama, ilang araw lang po pagkatapos ng bautismo, yung pong ketong ng kanyang beloved husband gumaling po, tumuyo po yan. Praise the Lord. Napakaraming himala ang ginawa sa buhay namin. Totoo po ang Diyos dito. Dahil po bakit kamo, ang aking beloved na anak na panganay, inatid niya sa trabaho yung kanyang asawa. Araw-araw po nagpupuri ako, pinapanalangin ko na ang aking mga anak ingatan niya. Kagigising ko lang, sabi niya, Nay, na-aksidente ako. Sabi niya ganyan, binundol ng truck yung aking tricycle. Yung isang motorsiklo, nararamdaman niya na po na nawawalan ng preno yung truck. Umalis po, siya po yung nabundol. Tumilapon po siya. Ang nangyari sa anak ko, para daw isang kamay ang naglagay sa kanya sa gilid ng kalsada hanggang sa nakatulog po siya. Pagdating po, nagising po siya, tatakbuhan siya ng nakabangga sa kanya. Sabi niya, ba't ka aalis? Nakiusap po yan, nagmakaawa sa aking anak. Sabi niya, wag mo na akong ireklamo kasi marami akong anak, magpapasko pa. Sabi niya, sige. Sabi niya, umalis ka na, wala namang nangyari sa akin. Sabi ng anak ko, hanggang sa ang aking beloved na apo, nandiyan po na aksidente po sa CR po yan. Talaga pong nagpe-pray ako sa mahal na Panginoon. Nag-iisa nga po ko, sana Lord, huwag mabulag ang apo ko. Sabi kong ganyan kasi po yung kaskasan ng laban, napunta sa mata niya yung kahoy na 3. Talagang magang-baga yung mata niya. Hindi po maalis dahil sabi ng doktor, mababa ang dugo. Sabi niya, hintayin natin ang isang araw bago natin tanggalin yung kahoy na tumusok sa mata niya. Kabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Hindi po yan nabulag. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isa pa rin po patotoko. Ang aking beloved husband, minsan po umuwi ang galing sa pagtitinda ng taho. Sabi ko, bakit ka umuwi? May kapirasong papel siya galing sa barangay. Sabi niya, ang taho ko. Sabi niya, sinipa, tinapon. Sabi niya, kasi napaginitan ako kasi sabi, sinisiraan ko yung taho nila. Sabi lang naman ng aking beloved husband, sa iba ako kumukuha ng taho, hindi doon sa kinukuhanan. Hanggang sa times, nagpray ang aking beloved husband, hanggang inaaway na po siya nung dati niyang kainuman. Hanggang sa time na sabi niya, Lord, di ko papatulan tong taong to dahil ang aking buhay ay nasa iyo na, kahabagan mo po ako. Hanggang sa umuwi po yung kasama niya nagtitinda ng taho na dati niyang kainuman. May dala palang panaksak. Hallelujah. Galit na galit sa aking beloved husband. Ano sinabi mo? Sinisiraan mo yung taho ko na pangit ang lasa, ganyan ganito. Sabi niya, hindi kita sinisiraan. Sabi niya, ang inaano ko lang, yung iba ang kinukuha ng taho. Hanggang sa nagalit po yan. Sinipa yung taho na lata, nayupo yung lata, hanggang sa kumuha ng panaksak, pag pinagsasaksak ang aking beloved husband. Anong himala ng mahal na Panginoon Jesus? Wala pong katama-tama ang aking beloved husband. Amen. Glory to God. Hanggang sa nagtinginan po yung mga taong nangagulat po sila sa nangyari. Hallelujah. Hallelujah. Napakabait ng mahal na Panginoong Jesus dito. Sa gawain ito, wala tayong makikitang ganitong gawain. Napakarami pong born again sa lugar po namin. Niyayaya ako. Alis Father lang ang pagitan. Sabi ko, hindi na ako aalis sa natagpuan kong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Doon ay nagpapagaling ng karamdaman, nagpapala. Right. Binabago ang buhay ng tao. Nandiyan po talaga nung nawalan po ako ng trabaho dahil nag-smart padala ako. Mai-scam po ako ng 15K. Talaga naman, gustong-gusto akong magbayad. Doon pala bagsak ng smart money. Kaabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Hindi pinaintulutan na ma-scam ako hanggang sa
Hindi ko binigay yung 15,000 na yan. Nawalan ako ng trabaho. Pero mula nung nawalan ako ng trabaho, nandyan nagpo-provide ang ating mahal na Panginoong Jesus. May Amen. ginagamit Glory to na God. tao para Hallelujah. kami pagpalain lagi. Hallelujah. Nagtataka nga sila sa amin bakit hindi kami uminom ng gamot. Galit na galit ang aking magulang. Lalo na po yung kabataan ng aking anak na lalaki, nahulog po yan sa puno ng duha at napakataas po. Ang uulugan niya po, upuan na semyento. Pinag-ingatan din po ng mahal na Panginoong Jesus yan. Wala man pong pila, dinala ko dito sa gawain. Pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa ang aking anak na din na yan, talaga po, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Inutusan ko yung kumuha ng maruming damit. Eh yung pong yero nakaambalang, talaga pong nahiwa yung kanyang braso, kita ang laman. Tagas na tagas ang kanyang dugo. Baguhan pa lang kami sa mahal na Panginoon Jesus. Naalala ko, sabi ng ating beloved pastor, sa oras ng kagipitan, tawagin natin ang mahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Pinatigil ko po yung dugo na yan. Kabagal ng mahal na Panginoon Jesus, tumigil ang dugo. Hanggang tinakbo ko po yan para ipatahi. Ang daming binibigay na reseta. Pinababalik pa po kami para lagyan ng antetano. Hindi na po kami pabalik. Paggagaling namin sa ospital, pinunit ko po yung reseta. Dumalo lang kami sa gawain ng mahal na Panginoon Jesus. Pinagaling po yan, sugat na yan. Glory to God. Hallelujah. 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 Wala na tayong hanapin na ganitong gawain na tunay na buhay ang Diyos na ating sinasamba. That's right. Ang lahat Hallelujah. ng papuri at pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.